Naranasan mo na bang magtanong sa sarili mo, dapat ba ako mag-file ng USCIS online o ipapadala na lang sa mail? Kahit isang maliit na pagkakamali ay pwede itong maantala ang case mo ng buwan o kahit taon. Sa video na ito ay papaliwanag ko ang totoong pros at cons ng filing online versus mail sa US Citizenship and Immigration Services base sa totoong karanasan, hindi lang sa teorya. At sa pagtatapos ng video, malalaman mo kung alin ang mas akma sa inyong sitwasyon. Welcome to the Swanberg channel. In this channel, we share tips, how-to videos, motivational quotes, and vlogs. Salamat guys sa panonood sa aking mga videos. Let's start the video now. Sa part 1, ang pag-uusapan natin ang tanong na ano ang mga option mo. Kapag nag-a-apply sa USCIS, karaniwan na may dalawang paraan para magsumite ng forms. Una ay online filing sa USCIS account mo. Ang pangalawa naman ay mail filing. Ipiprint ang forms at ipapadala sa courier. Hindi lahat ng forms ay pwedeng i-online, pero maraming common forms ang pwede tulad ng I-130 Petition for Alien Relative. Pangalawa naman ay I-765, ito naman ay para sa mga work authorization, at ang N-400 for citizenship. Kaya mahalaga ang pagpili ng tamang paraan. Pros ng online filing. Madaling ma-process ang online filings kasi diretso sa system, wala nang manual data entry. Halimbawa nito, maraming applicants ang nakakakita ng mas mabilis na receipt notice kapag nag-file online kumpara sa mail. Ang pangalawang pros ng online filing ay instant confirmation. Pag submit mo agad, ka makakakuha ng receipt notice. Wala nang kaba na iniisip kagaya ng na-receive kaya ng USCIS ang documents ko, yung mga ganong negative thoughts. Ang pangatlong pros ng online filing ay madaling mag-upload ng dokumento. Pwede mong i-upload ang PDFs, photos at evidence diretso. Hindi na kailangan mag-print ng daan-daan na pahina. Ang pang-apat na pros ng online filing ay mas madaling i-track ang case mo. Sa USCIS online account mo, pwede mong i-check ang status, makakuha ng updates, tumanggap ng notification. Yung parang lahat ng info ay nasa bulsa mo na. Ang panglimang pros ng online filing ay mas mababang risk na mawawala ang documents mo. Minsan sa mail filing ay nawawala o nadidelay ang documents mo. Sa online filing, bawas na ang risk na ito. Ang pang-anim na pros ng online filing ay mas mababa ng kaunti ang babayaran mong fee kaysa sa mail filing. Cons ng online filing. Ang una, hindi lahat ng forms ay available. Ibig sabihin, may mga forms pa rin na kailangang email, minsan wala kang choice. Ang pangalawang cons, may panganib sa upload errors. Ibig sabihin nito, kung ang file mo ay sobrang laki, mali ang format o hindi nag-upload, pwede kang makapag-submit ng incomplete evidence ng hindi mo alam. Ang pangatlong cons ng online filing ay technical glitches. Ibig sabihin, hindi perfecto ang USCIS website. Minsan, nagka-crash ang system, nagkaka-error sa payment, nag-re-freeze ang pages, nakaka-stress lalo na kung malapit na ang deadline. Ang pang-apat na cons ng online filing ay medyo mahirap i-review ang lahat. May ilan na mas gusto tingnan ang lahat sa printed document kaysa sa screen. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay ang mga pros ng mail filing. Una, buong control sa application. Ibig sabihin, kapag nag-mail ka, nakikita mo ang bawat pages. Organisado ang documents, maaaring ma-double check ang signature at detalye. Mas nababawasan ang pagkakamali. Ang pangalawang pros ng mail filing ay mas maganda para sa complex cases. Ibig sabihin, kung ang case mo ay may maraming supporting documents, affidavits, special explanations, mas madali i-organize sa mail ang lahat. Ang pangatlong pros ng mail filing ay walang technical issues. Ibig sabihin, walang internet problem, walang upload error, ipiprint, i-review at isi-send na lang. Ang pang-apat ng pros ng mail filing ay preferred ito ng mga attorneys dahil maraming immigration lawyers ang mas gusto ang mail filing kasi may full control sa formatting at presentation. Cons ng mail filing.
Una, mabagal ang proseso. Kailangan ma-deliver ang application, ma-open ito, ma-manual entry sa system. Pwede itong tumagal ng weeks bago ka makatanggap ng receipt. Ang pangalawang cons ng mail filing ay may risk na mawawala ang mail mo dahil kahit may tracking ka, laging may risk ng delay, misdelivery, o nawawalang package. Ang pangatlong cons ng mail filing ay mas mahal ito kumpara sa online filing dahil sa printing, shipping at tracking dagdag sa gastos lalo na kung express delivery ang gamit mo. Ang pang-apat na cons ng mail filing ay mas mahirap i-fix ang mistakes. Ibig sabihin kung nagkamali ka katulad ng kailangang mag-refile, maghintay ng rejection o mag-submit ng corrections later. Hindi tulad ng online na pwede minsan ayusin mo bago isumite. Ipapakita ko dito sa student comparison ng summary para malinaw niyong maikumpara ang pagkakaiba ng online at mail filing. Makikita mo ng may mga advantage at disadvantages sa bawat paraan depende sa pangangailangan mo. Alin ba ang pipiliin ko, online filing or mail filing? This is based on my experience. Ito ang paliwanag ko sa sitwasyon nito kung ano ba ang pipiliin mo, online filing ba or mail filing. Based on my experience, ito ang mapapayo ko. Pumili ng online filing kung available ang mga forms online. Simple lang ang case mo. O kung gusto mo ng mas mabilis na updates at convenience. Pumili ng mail filing kung complex ang case mo, maraming dokumento, or gusto mo ng full control at careful review. Important tips. Kung tech-savvy ka, go online. Kung detalye-oriented at cautious ka, mag-mail filing ka dahil iyon ang pinaka-safe sa sitwasyon mo. Sa huli, parehong gumagana ng dalawang paraan. Ang pinakamahalaga ay hindi paano ka mag-file, kundi gaano katama ang application mo. Kasi kahit maliit na pagkakamali, pwede itong magdulot ng delay at dagdag gastos. Kung nakatulong ang video na ito, like, comment kung saan ka nag-file, online ba o mail filing. Subscribe para sa mas marami pang USCIS, visa at immigration tips. Maaaring mahaba ang journey mo, pero bawat hakbang ay papalapit sa inyong goal. Maging patient, manatiling faithful. See you in my next video. Thank you and God bless.